Habang pauwi sina Lee at mula sa kanilang road trip, bigla silang nakakita ng dalawang bata na parang may audition para sa Final Destination. Nasa gitna ng kalsada, chill lang, napapreno si Lee na wala ng control at bang, diretso ang kotse sa isang kawawang kubo. Buti na lang, walang nasaktan except sa kubo na parang nag-resign bigla sa pagiging bahay. Lumabas ang may-ari ng kubo, si Chin, na mukhang kakagaling lang sa isang private meeting kasama ang isang club dancer. Naglabas ito ng mahabang litanya at humingi ng bayad kay Lee. Ayaw na makipag-away ni Lee, kaya binigyan niya ng pera si Chin. Pero nung nakita ni Chin ang cash, bigla siyang nag-level up at humingi ng dagdag. Siyempre tumanggi si Lee, kaya nagdrama si Chin at naglabas ng patpat, parang extra sa ang probinsyano. Buti na lang, dumating si Kim, isang binatang boy next door, na may pogi rescue package. Pinigilan niya si Chin. Nang tanungin niya ang sitwasyon, sinabi ni Lee na bayad na ang damages. Pero si Kim, feeling abogado, sinabihan si Chin na pumunta na lang sila sa pulis. Narinig ni Chin ang salitang pulis at bigla siyang nag-transform into angry emoji. Nagbanta sabay alis with matching flip-flop sounds. Samantala, sira na ang kotse ni Lee. At nung tinanong niya si Kim kung saan ang pinakamalapit na talyer, sagot ni Kim, meron naman, pero parang next episode pa ng teleserye bago tayo makarating. Dahil papalubog na ang araw, napilitan sina Lee at So na magpalipas ng gabi sa bahay ni Kim. Pagdating nila, tuwang-tuwa si Kim na may bisita, kaya may pa-welcome drink siya, alak. Enjoy na enjoy si Lee at nagkwento pa ng war stories at business success niya. Naginuman sila ng matagal hanggang sa maging besties na sila sa sobrang kalasingan. Nang lasing na si Lee, dinala niya si So sa kwarto. Naglambingan sila pero biglang nagloko ang pangalawang ulo ni Lee. Hindi na sumaludo si General. Ayon kay Lee, may history siya ng injury nung militar kaya hindi siya fully functional sa department na yon. Kahit ganon, mahal na mahal pa rin siya ni So. Lumabas si So para maglinis, pero dahil parang may kulang, sinubukan niyang soluhin ang laban. Biglang pumasok si Kim at aksidenteng nakita ang ginagawa ni So. Nagka-eye contact sila, parang eksena sa isang slow motion na teleserye. Napahiya si So at bumalik agad sa kwarto. Kinabukasan, sinabi ni Kim na aayusin na ang kotse kinabukasan pa, kaya extend stay ulit sila. Dinala sila ni Kim sa palengke. Habang busy si Lee mamili para kay So, hindi makatingin ng diretso si Kim dahil parang may sariling teleserye si So sa utak niya. At guess what? Andun din si Chin sa palengke, parang kontrabida na nag-stalk para sa revenge arc niya. Pagdating ng gabi, naligo si So. Pero pasikreto siyang pinapanood ni Kim mula sa bintana hanggang mahuli siya ni Lee. Pero imbes na sampalin si Kim, natawa lang si Lee, parang proud pa. Dito na bumuhos ang drama. Sinabi ni Lee na hindi siya makabuo ng anak at hindi niya kayang bigyan ng kasiyahan si So kahit gusto niya. Tapos, binigyan niya ng pera si Kim at basically sinabi, bro, ikaw na bahala. Nagulat si Kim sa request na parang Netflix plot. Twist, pero nang makita niya ang pera at si So, napauuna rin siya. Nagpalipas sila ng gabi na parang special episode ng reality show. Samantalang si Lee naman, chill lang at nanonood. Hindi sa kanila, kundi sa balita tungkol sa giyera ng Russia at Ukraine, parang nanonood lang ng PBA Finals. Kinabukasan, nagwawalis si So sa bahay naka-duster pa, mukhang kasing linis ng bahay ni nanay pag may bisita. Dumating si Kim at parang chismoso sa kanto, tanong agad, uy, nasaan si Lee? Sagot ni So, sa palengke baka namimili ng bagong pride. Pagkaalis niya, ayun na, si Kim, biglang nagka-project, nagtayo ng poste ng Meralco. Sa bukirin ni So, akala nila silang dalawa lang ang nasa mundo. Hindi nila alam, may paparazzi sa paligid. Si Chin pala, kasama ang anak niyang si Pam, parang magama na may side hustle bilang mga Marites with DSLR. Click dito, click doon. Parang cover shoot ng Vogue. Pagkatapos ng pictorial, sumigaw si Chin, Aba Kim, ilalabas ko to sa Facebook at TikTok. Magiging viral kang kabit. Kinabahan si Kim, kaya tinangkang gawin ang camera, pero sabay-sabay siyang sinapian ng kamao ng mag-ama, parang free trial ng Tekken. Knocked out! Habang unconscious si Kim, pinalibutan naman si So ng mga kontrabida. Buti na lang, dumating si Lee, hero entrance na may background music. Tumakbo si So sa kanya, pero sumabat si Chin. Uy Lee, may jowa-jowa ng asawa mo. May resibo ako, literal. Sabi ni Lee, lumayas ka. Sabi ni Chin, pwede, pero Gcash muna. Pag wala, pa-viral ang asawa mo. Humingi ng panahon si Lee para makalikom ng kabuhayan showcase. Kaya dinala muna ni Pam si So sa bahay nila, sa bahay ni na Chin. Dito natin nakilala ang reyna ng kademonyohan. Si Mina, asawa ni Chin, supportive siya. Sa kasamaan, kinulong nila si So sa isang silid, parang contestant sa Pinoy Big Brother pero walang Big Brother, puro big problema.
Kinagabihan, pumasok si Chin at si Pam sa silid. Una, sinubukan ni Chin si So, pero sumipa si So ng Mala Philippine Taekwondo Team. Boom! Tumakas siya pero sa labas, nasalubong si Mina na parang gwardyang may sampal of doom. Tumba si So. Kinabukasan, dumating si Lee dala ang cash. Nakuha niya si So at umalis. Pero habang naglalakad sila, biglang nanghina si So. Dinala siya ni Lee sa doktor. Sabi ng doktor, "Congrats, buntis ka!" Tuwang-tuwa si Lee, halos magpa-party. Pero nung umalis siya para bumili ng gamot, biglang sinabihan si So ng doktor, "Ate, may malalang pinsala ka sa loob. Kung itutuloy mo to, delikado ka at ang baby. Wala na pong pag-asa." Boom. Emotional damage. Pag-uwi nila, gustong sabihin ni So ang totoo kay Lee. Pero nung nakita niyang parang nanalo si Lee sa wawawin sa tuwa, tumahimik na lang siya. Habang tulog si Lee, pumasok si So sa banyo at sinubukang tapusin ang pagbubuntis niya mag-isa. Narinig ni Lee ang sigaw, takbo siya. Tinanong kung anong nangyari. At doon na ibinuhos ni So ang buong telenobelang kwento. Ang huling laban, galit na galit si Lee kaya dumiretso sa bahay ni Chin. Pero bago pa siya makalapit, sinaktan siya ni Mina mula sa likod. R.I.P. Lee. Ni hindi man lang naka-backstab sound effect. Itinapon ng pamilya ni Chin ang labi sa kalsada, parang basurang hindi kinasya sa truck ng MMDA. Kinabukasan, nakita ni So ang labi ni Lee. Alam niyang si Chin ang salarin. Habang nagtatrabaho si Pam sa labas, may narinig siyang boses sa mga palumpong, babae raw. Nilapitan niya, pero nahuli siya sa isang lambat. Lumitaw si So, naka-revenge mode. Maraming beses siyang sinugod ni So hanggang mag-check-in si Pam kay San Pedro. Samantala sa loob, nagpapalakpakan pa rin sina Chin at Mina hanggang marinig nila ang katok sa pinto. Binuksan ni Chin, snap! Nasalo ang paa niya sa patibong na gawa ni So. Lumabas si So, bit-bit si Mina na parang stuffed toy. Tinakot niya si Chin habang ginagawang hostage si Mina. Naka-free si Chin at nagsimula ang ultimate battle scene. Sa huli, natsugi ni So si Chin. Kinabukasan, trending sa buong bayan. Headline, Pamilya ng Kontrabida. Lahat tapos na ang kontrata. Nadiskubre ng pulis ang mga ebidensya at dinala si So sa presinto. Ikinuwento niya ang lahat habang nakatitig sa puntod ni Lee. Binigyan siya ng ilang minuto para magpaalam. Pero imbes na umiyak, tumakbo siya papunta sa talon. Parang ending ng Maalala Mo kaya meet Squid Game. At dito nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panunood.